Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Balita. And para sa gabing ito, nakapatungkol naman sa pag-i-issue at pagdadawit ni Anjo Eliana sa pangalan ngayon ni Kris Aquino na para bang uhaw na uhaw ito sa atensyon. So ito mainit ang pinag-uusapan ngayon sa social media sapagkat sa dinami-rami ng mga pangalan na dinadawit, ginagawa ng issue nitong si Anjo from Tito Sen to Itbulaga, mga host, kaibigan, tatungo na rin sa politika, di ba? Ito si Jinggoy, natatakot na rin nga ata na idawit din ni Anjo kung ano-ano ang sabihin tungkol sa kanya. Alam niyo naman napakainit din ang pangalan nito si Jinggoy Estrada dahil sa anomalya ng flood control project. At the same time, ngayon naman ay si Kris Aquino. Grabe, parang uhaw na uhaw sa atensyon itong si Anjo na talagang gagawin ang lahat for the views. Kasi kamakailan, tuwang-tuwa nga siya na sobrang taas ng mga views niya. Diba? Para sa kakarampot na pera, pinagpalit niya yung katahimikan niya, yung pagkakaibigan and all. Grabe, sa halip na maawa at makuha niya ang simpatsya ng mga tao, ay dami na pong naaawa na lamang sa kanya at na sinasabihan siyang hibang at nababaliw na. Desperado ang peg lang nitong si Anjo. Desperado na kumita maybe, pinapasok ng vlogging and sa politika na rin siguro, ano man yung reason niya. Kasi sabi may balak din itong tumakbo. Kaya kinakailangan umingay ang pangalan. Nawala nga itong dapat natuto na nga siya kay Dennis Padilla na gumawa rin ng ingay para pag-usapan. Pero, ang nangyari, lalong nawalan siya ng boto. Kawawa yung yung mga votes na nakuha nitong si Dennis Padilla before. So ito ba yung gusto niyang gayahin din kung sakaling tatakbo ulit siya, papasok ulit sa politika. Ay hirap niyan hindi pa rin naman nakakalimot ang mga tao tungkol doon sa scholarship na natulpo before. Kaya nga nung kino-question yung kay Tito Sen, bumalik, nag-bounce back din sa kanya. Hindi na natuto Parang may sakit na nga itong si Anjo na kulang sa pansin. So, pati love life niya, binulgar na tungkol sa kanila ni Kris. Naging sila daw ni Kris. Ano naman ngayon? Anong paki naman ng taong bayan kung naging sila ni Kris? Yun pa man eto na nga. So, nagsalita na rin si Kris. Dahil nga sa pagdadawit sa kanya, may kasinungalingan na naman na binanggit itong si Anjo na pinagsabay daw sila ni Robin Padilla. Wala naman palang ganun, napakasinungaling. So, ito yung pahayag mula kay Kris Aquino. Wala, paldo-paldo tuloy yung mga articles, mga manunulat sa kanya at hine-headline nitong si Anjo Eliana. Kagaya nitong Abante, sabi dito, Anjo Eliana binabastos si Kris Aquino. Ito yung headline nila. Hanggang ngayon ay may pangbabastos na ginagawa. Sus ko, pambabastos yung ang tahimik lang buhay ng tao ngayon, nagpapagaling. Ang tahimik, di ba? Tapos guguluhin. Pero in fairness, haba ng hair ni Miss Kris. So ito, controversial ngayon ang aktor at ang dating EB co-host na si Anjo Eliana. Ang dami kasi niyang idinadamay na mga naging kasamahan niya sa nasabing noontime show sa kanyang mga pasabog. Nag-refresher course naman ang mga Marisol sa isang panayam sa aktor na nabanggit nito na naging jowa niya ang dating presidential sister at ex ni James na si Kris Aquino. Aniya, pinagsabay umano ni Kris silang dalawa noon ni Robin Padilla. Sa kanya namang IG, pumiyok si Kris sa revelasyon ni Anjo. Saying niya, Anjo Eliana, you filled my room with pink balloons for our first mansary. Hindi ako proud, but he said at he started it.
we didn't last 3 weeks because pinagsabay ko sila ni Robin. Doon pa lang pala, sa 3 weeks lang yung relasyon nila. Mabot pala ng mansari eh. Anjo, ano ba yan? Dapat proud ka nun, in-effort mo. Pinag-effortan mo si Miss Chris, di ba? Pero dun pa lang sa simula pa lang ay may kasinungalingan na. 3 weeks lang daw, hindi nagtagal. Pero, nagkaroon ng celebrations. Tapos, eto pa, wala siyang kasabay. Anjo, ano ba? We were outside my mom's house. Hinatid mo ko. May naghihintay. It was a big surprise for me and you. You left with these parting lines. Mukhang nakakagulo ako. FYI, girlfriend ko siya. Kahit feeling ko, pagising ko wala na. The surprise, or siguro, ang tinutukoy nga ditong surprise ay si Robin Padilla. So, habi di umano, nung lalaki na sorpresa, girlfriend mo, harapan mong binabastos, you don't trust her. Dumadalaw ako, isang buwan akong abroad. Dala ko yung pasalubong ko. Diba, mauuna ka na? I stood unmoving, staring at the floor. Disclaimer, I was 21, Anjo was 23 to 24, Mr. Surprise was 23. And yung Mr. Surprise nga na yun ay malamang nga ay itong si Robin na sinasabi nitong si Anjo na pinagsabay silang dalawa ni Miss Chris Aquino. So, umabot naman pala ng mansari, Anjo. Ikaw naman. Hindi naman 3 weeks lang. Umabot ng mansari. Dumagdag ka ng 1 week. Charot. Pero yun na nga. Bumisita lang pala at dumalaw para ihatid yung kanyang pasalubong. Ang dumi naman kasi agad ang utak mo. Ayun. Sa maganda si Chris, anong gagawin? And tama naman yung sinabi ni Robin doon na binabastos mo. Bakit wala ka bang tiwala doon sa girlfriend mo mismo? So, doon pa lang alam mong malinis itong si Robin. Anyway, eto nga, ang context na sinasabi ni Chris, hinatid daw siya ni Anjo sa bahay nila sa kanyang patrobak, pero naabutan niya na may naghihintay doon si Binoy. Sa enkwentro raw ng dalawa, giniit daw ni Anjo na girlfriend niya si Chris. Hirit pa kay Anjo, binabastos daw ni Anjo si Chris dahil wala itong tiwala sa jowa. Pumunta raw siya doon para dumalaw at mag-abot ng pasalubong sa presidential sister. So, ayun, kung walang tiwala, isang malaking pambabastos nga naman yun. Dapat may tiwala ka sa karelasyon mo, di ba? Dapat ganon. Kung sakali man na may manligaw, nasa girlfriend mo naman yon kung sasagutin. Mukhang hindi mo naman inalam ang katotohanan. Agad walk out, agad umalis. So, nakakalungkot sa part ni Chris na biglang, sabi nga niya ay natulala na lang siya katingin sa floor. So, ayun. Malaking pagbabastos nga naman siya. So, binastos mo naman pala si Chris. Kaya hindi siguro na hindi nakatimpi siguro nga itong si Robin dito kay Anjo na sinabi na niya yon. Wala kang tiwala sa kanya. Binabastos mo ng harapan. So, napagsabihan siya. And hindi siguro kaya ng ego niya yon. Napagsabihan pa siya mismo. So, kung nagselos man siya, may karapatan naman kasi girlfriend. Pero, kaya naman kasi sanang ayusin yung ganung bagay. Anyway, wala naman, tapos naman na siya kung tutuusin. Natatawa na lang yung mga netizens kasi nga, ano ang dahilan? Bakit kailangan? Anong pake ng taong bayan kung naging sila pati? And bakit ngayon lang? Bakit binubuhay yung issue? Bakit binubuhay yung kwentong yan? Para ano? Anong motibo? May balak? Papaingay lang talaga ng pangalan.
So, kayo po, anong inyong say patungkol dito? Comment nyo nga lang dyan sa baba. And hanggang dito lang muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo muli sa susunod natin, chikas. Maraming po salamat.